special for the church. Are you ready? Kaligsoon, we have time to be ready. If you're ready, Kaligsoon, ask how about other people na nasa yung mga ubanan, pamilya, are they ready? Kaya mabalik kasi kung play Kaligsoon na nanunod sila ang kita at may uban dito sa langas. Karoon ni Kaligsoon, we have a special speaker or special feature at this time. Special. Since wala na ito na sa patay special speaker last week. I'm so sorry for that. Medyo nakapas sa gawa. Sorry for that. But Alex, last week we have no special speaker because it was our Lord's Supper. So, ano ni Alex, we will be blessed by the Word of God and Ali's sa special person or brother. So, dugay na tayo ni Alex na nadunggan na ito na siya nagwali in every afternoon, in every last week of the month. So, we will be blessed ni Alex and Agi sa pulong na sa Ginoo that God has prepared in His part that He will be showing us karong kahapon. So without further ado, I'd like to call on our speaker for today, Brother Lawrence. Good. Amen. Mayong hapon sa inyong tanan. Dugay na daw. Wala naka... Check. Dugay na daw. Wala naka-preach. Pero nakatudlo ako last Sabado. No? So, are you excited for the preaching of God's words this day? Say amen. Amen. Your Bibles ni please on 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. If you're there, please say amen. Amen. We will be reading verse 5 down to verse 13. Verse 5 down to verse 13. So ako ang basahon. Please follow me with your eyes. Okay? The Bible says in 1 Corinthians chapter 10, verse 15 to verse 5 down to verse 13. But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now, these things were our examples to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 320,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, excuse me, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happen unto them as for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are to come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man. So mo na itong key verse ginato, verse 13. The Bible says again, ako basahon, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, Ginoo, salamat sa imong pulong among nabasa, O God. We pray, Ginoo, ikaw magatabang sa mo, O God, kapasabot ani Ginoong Dios, magahatag sa imong alagad, Ginoo, heavenly knowledge and wisdom, O God, aron ma-impart nako, Ginoo, sa ilaha yung pulong wherein ako na bless, Ginoong Dios. Open our hearts, Ginoo, that we may behold wondrous things from your word.
And Ginoo, salamat sa kinabuhi sa mga tao na sa Bible, O God, nga nahimong example sa mga Ginoong Diyos for us to glorify your name through fullest Ginoo pinagi sa mo ang pagkinabuhi nga balaan diri ibabaw sa kalibutan. Pasaylo ami Ginoo sa mga sala. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So nindot kayo ato ang gibasa nga text nato igsoon no. In verse 13. So ang title sa ato ang mensahe karon is how will you respond when God allows your temptations to slip through? Slip through meaning murag gialaw niya ba nga ma-encounter nimo or imuhang ma-experience. So ano, how will you respond? Isoon. Kay we believe that ang Ginoo tanan nga na si mong kinabuhi wala na nadra sa imuha kung wala gialaw sa Ginoo. Gialaw sa Ginoo nga imuha nang sinati igsoon. Karas pa gani ni kay Job, di ba? Katong mga trials niya gikan to sa ang nagbuhat ato kay ang devil, di ba? Pero gialaw sa Ginoo. Pero kung ikaw karon, kita karon, kung gialaw sa Ginoo nga naa kay ma-encounter nga temptation or nato trials, pagsulay sa imong kinabuhi. Yun sa man nimo pag respond. Okay? Have you ever thought that a preaching of God's word was meant for you? No? So nabay times mo kinabuhi na igsoon sa dihang si pastor. To pastor na samtang nagawali siya, kaingon ka nga, ako ginaigo ni pastor ba? Nga orag makaingon ka ba nga? Ako ang inspiration ni pastor yung gisulat niya ning mensahe, no? Pero igsoon dapat ato masabtan ato ang alagad sa Ginoo, wala siya sa iyahang pagbuhat sa mensahe, wala siya ginaigo gyud nga tawo. No, iyahang ginabuhat nga mensahe is gikan sa Ginoo pinagi sa balang espiritu. No, so let us pray for our pastor, of course, nga sadly to say na magiuban nga mga pastor kuno nga gigamit ang pulpito for their own belly, di ba? Nagawali dili kay wala lang ginawali unsa ang gihatag sa Ginoo sila ha, pero ginawali nila ang something for their own benefit. No, so let us pray sa atong pastor nga di siya mapara sa atong nga mga pastor, and I believe and natay confidence nga dili no. So makita atong mga kaigsunan, pero akong pangutana sinati na ba mo ana nga murag igo kay mo sa mensahe? Amen. Amen. No, so what was your response? Unsa man imong response? Unsa man imong pag-respond igsoon? Nalain ba ka? Nasuko ba ka? Bukal, pastoroy. Na-trigger ba ka? Naisip isa ka Kristohanon igsoon, dapat ato abi ang response ana no? Kay makonvikta, ma-prick atong hearts nga tungod ato, murag gusto nato nga mahimong much better Christians. Di ba? Mo conform sa unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Mo conform sa unsa ang will sa Ginoo. Dapat makaingon ta ba? Ay Ginoo, mo din na imuhang gusto ingon sa kuha. O God, by your grace, no, by your grace, pinagi na sa grasya sa Ginoo igsoon ato na mabuhat. Diba? Kay klaro gay sa atong pastor ganina sa ato ang sa message ganina na kung ikaw sa ligan sa pagbuhat og maayo, it is bound to failure gyud. No? So grasya sa Ginoo igsoon mao na makatabang sa tuwa nga magkinabuhi holy diri ibabaw sa kalibutan. Of course, atong Ginoo igsoon gusto niya nga magkinabuhi ta nga holy, nga balaan diri ibabaw sa kalibutan. Napagani ang Bible in 1 Peter chapter 1 verse 16, be ye also holy. Ako ang basaw na lang. Okay. Hindi ko sure. No, 1 Peter, if you're there, please say amen. Chapter 1 verse 16, the Bible says, because it is written, be ye holy for I am holy. So gusto po sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga holy diri ibabaw sa kalibutan. And ang kanindot ani igsoon, dili ikaw ang kasaligan. Again gani, kung ikaw ang saligan nga magbuhat og maayo, mag-resist temptation, siguro 1 week okay kayo? Or siguro di maabot 1 week, 3 days, 2 days okay kayo?
pero taod-taod pakyas kita. Di ba? Bound to failure good. Huna, ang Ginoo nagsaad siya sa tua nga siya ang magbuhat og maayo, magtabang sa tua, mag-proct sa tua para magbuhat og maayo. Ang gingon niya in the Bible in Philippians chapter 2 verse 13. The Bible says in Philippians 2:13, if you're there, please say amen. Amen. Philippians 2:13, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So ang Ginoo din magtabang sa tuwa, igsuon nga magbuhat og maayo, mag-resist sa temptation, maglikay sa pagpakasala. No? So sa dihang di ay ikaw nakabuhat og maayo ba? You need to thank God, siya ang nagtabang sa imuha. No? Pinagi sa conviction of the Holy Spirit, siya ang nagtabang sa imuha nga magbuhat ana nga butang igsuon. Of course, sa gigingin ni Pastor ganina sa iyang message, na-struggle. Naging-struggle sa ato ang kinabuhi to live a holy life. Ngano man, kay napata diriya sa ato ang corruptible nga lawas. Napay warfare ba? Di ba? Kay katong zombie, katong patay na nga tao, katong pirungog zombie, nga naga-war pa sa ato ang spirito. Di ba? Katong ato ang corrupted nga, kaning weak na to nga flesh, igsuon. No, muna ana si Apostle Paul sa tuwa pang text, previous chapter, rather sa tong text, ana siya, ang kailangan nato nga i-bring atong bodies into subjection. Chapter 9, 1 Corinthians chapter 9 verse 27, ana siya, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So makita ito makaigsunan, karang we should strive to live a holy life, pinagi sa pag bring sa to ang bodies into subjection. No? Kita gana dra way nga pag example ni Apostle Paul dra, broad ka ng mga athletes, di ba? Mga athletes gislag training kay para ma-acquire nila tong hindot kay nga lawas nga nindot kay ilahang dula kay para ma-achieve nila tong ilahang reward sa ilang competition kumadaog sila. Kita pod na po tayo gina-strive nga reward gikan sa Ginoo igsoon. Di atong salvation tong reward igsoon. Reward nga incorruptible katong makuha sa mga athletes is corruptible fit, pero ato ang gina-strive igsoon is kato ang katong incorruptible nga reward. So makita nato mga kaigsunan, mo na ang reason nga nag-struggle ta. Gusto na to magbuhat og maayo kay para malipay ang ato ang Ginoo sa atong kinabuhi. And also, malikay sa pagpakasala. Kay di man tumaw ang gusto sa Ginoo nga ato ang buhaton. Nayo pigsoon na ang struggle sa imong kinabuhi. No na ang struggle sa imong kinabuhi ba? Nga dili good something para sa imuha kung makasala ka, murag wala lang sa imuha. Murag wala lang sa imuha ang makasala ka, murag walay guilt. Walay nag-grieve sa imuha sulod sa imong kasing-kasing. Kaisa ang gustuhanon kung makasala na ay mag-grieve sa iyang kasing-kasing igsoon ang Holy Spirit which is nag-reside sa imuha. No? So kani nga struggle nato igsoon, dili siya struggle to gain salvation. You know? Dili siya struggle to gain salvation. But it is a struggle to resist to mga temptations, katong mga temptations nga wherein mauto ang imong mga pleasures kaniadto, imong mga delights kaniadto, imong mga kalipay kaniadto katong mga temptations. Diba? Katong wala pa kaluluwas tay mga butang nga lipay kay kabuhaton makakabalo nga. Dili ito gusto sa Ginoo. Pero katong naluwas ka, you're bound by your faith nga di dito mao. Dili gusto sa Ginoo nga imo tong buhaton, at struggle. Nga dili na ka mobalik sa ato nga mga butang. Okay? So, it is also a struggle to do good even in the days when you don't want to. Diba? Na mga times biya itong kinabuhi nga gusto to mag-inusara. Init kaya itong ulo. Diba? Kita gusto na ikasturya. Pero kabalo mo, mas nga nga times gusto sa Ginoo magbuhat kag maayo. No, na mo approach mo dapat with patience gyapon. Dili karang gusto mo na. Kabalo ang init ang ulo. Dili ana. So no? So ato ang pagbuhat og maayo igsoon every day. Gina-convict ka sa Ginoo nga magbuhat og maayo. Ang tabangan ka sa Ginoo magbuhat og maayo.
And this is also struggle igsoon. Kabalo ba mo? Realize niyo ni. Sa ko lang, sa ko ano, sa kong sinful nga mind. Maka times nga makaingon ko. Life could be easier if you're not bound by your faith. Although, kabalo ko nga mali. Di man ko sure. Basi day mas kuan pa gyud to. Unsa man ako ginamin? Unsa man ako ginamin nga life could have been easier. Nay mga kuan, natay mga amigo nga nihawa sa tuwa, ni palayo sa tuwa kay tungod we choose to follow Christ. We chose to change. Di ba? Kung nindot lang sa kinabuhi nga walay karang gakuan si mo, gapalayo si mo. Di ba? Sa kuan karon no, gapakita magtrabaho si Brother Fairlo. Nami mga makita nga karang mga trabaho nga dali kay masudlan ba pero red flag kayo kay karang laway. Dili maayo. No? So, kung di ka anak sa Ginoo, siguro dili ra to ni magisudlan. No? So makita ato mga kaigsunan nga sa paman sa mga estudyante. Kung dili ka bound by your faith nga dili pwede mangupya, di na mo study oy. Di ba? Kaingon ka nga, murag life could have been easier. Karang kuan dagag ang mga TikToks. Nga Coachella, bago lang, di ba? Murag hype kayo. Ano man na dito ang mga tao, lingaw. Sadya. Lingaw, ito ito nga itong utang. Pero di man to will sa Ginoo imong buhaton. Di ba? So sa kong sinful nga mind, ngayon ko nga kaya kung wala ko naluwas no. Dagan kay ko murag karang dili limited. Pero I came to realization igsoon nga siguro kung madto ko dito wala ko naluwas. Siguro nagkalingal lipay-lipay ko. Pero wala na ko na kaluwasan nga nasa Ginoo. No, mas better gyapon nga naa ka diri no sa side sa Ginoo luwas ka igsoon no wa may makaingon nga mas better gyud to nga one pero sure gyud ta ana pagay ang pulong sa Ginoo unsa may maangkon sa tawo kung nasa iya tanan kalibutan di siya sa kalibutan pero mahanaw ang iyang kalag ay igang kayo wait lang igang kayo no so walay ginansya ang tawo igsoon mas importante gyapon ay imong kalag. Okay, so what I'm trying to say is struggle yun sa to ang kinabuhi igsoon. We wanted to live a holy life para sa to ang Ginoo. Okay? And also in our attempt in living a holy life samtang napata diri sa kalibutan. Nga struggle man siya katungod napagalita diri sa to ang corruptible nga panlawas, di ba? Napay warfare sa tong flesh ug sa to ang spirit. Okay? So, samtang muna nakahitabo igsoon, ang Ginoo, napod siya yung mga times nga ginatugot or ginaalaw niya mga trials or sa tong text, mga temptations nga maka-slip through, ma-experience nimo. Ngano man nga na mga anak nga mga times nga ginaalaw sa Ginoo. Na siya siguro duha ka buok na reason. Number one, of course, para ma-build up ka, para makuan ka, mas pa-improve pagyud ka. No na yung mga reason na mga trials nimo igsuon. Siguro kay naa pa kay mas sinatay in the future nga kailangan nimo na nga pagsulay kay para makaya nimo to in the future. Di ba? Sama gani sa mga children of Israel, di ba? Ano man, pila ka years sila gisakit sa Ehipto. Nade sila wilderness nga sugapa or karang sugakod nga basta face na display wilderness nga iga ka face soon no so muna isa ka reason nga posible nga nung na ay trials na ay temptations nga giallow ang Ginoo nga imong masinati karon of course na po isa ka reason nga para bunalan ka badlungon manggud ta usahay kay badlungon manggud ta usahay nanang trials sa imong kinabuhi nanang temptations sa imong kinabuhi kay napabadlong manggud ta ato Ginoo is tanan nga ang mga anak nga iyang gipangdawat ihagyong ginabunalan. Okay? So the preaching of God's word karon igsoon naga-interrogate sa tuwa, nagapamangkot sa tuwa, pangutana sa tuwa. Sa dihang gialaw sa Ginoo ng trial sa imong kinabuhi, karang temptation sa imong kinabuhi.
giunsa man nimo na pag-respond? Sama ba ka ning mga children of Israel sa tong text na kung diin nagpakasala sila sa Ginoo or nagpabilin ka faithful sa Ginoo, nagpaduol pagyud ka og pag-ayo sa Ginoo. Atong buhaton karon sa tuang sa preaching, sa tuwa ning pangtan-awon unsa ning gipangbuhat sa mga children of Israel. Mo naman ni sa mga Old Testaments. Tanan. Karing naa sa 1 Corinthians chapter 10. Wala man akong Bible. Karing mga nasa verse 7 down to verse 10. Ato na silang pangtan-awon. No? Nga ilahang gipangbuhat nga sala atubangan sa Ginoo. Kung mo po ba na ato ang way sa pag-respond sa mga temptations nga gialaw sa Ginoo sa tuang kinabuhi. So, sometimes karing verse 13, akong basahan verse 13, mo na itong key verse. There hath no temptation taken you but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So, hindot kayo, assurance gikan sa pulong sa Ginoo. Kana day mga pagsulay nga gialaw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kabalo man ang Ginoo sa imong capacity. Gialaw na niya kay kabalo siya kaya nimo na. Og of course faithful kay ang Ginoo kay naa siya kay nagaatag po siya og karang way of escape para ana. Pero sometimes siya igsoon ato ana siyang ginamisquote. Murag dira nato ginaputol ba. Although tama siya ato ang pag-interpret ani nga verse, pero ang ginaingon gyud ani nga verse sa context nga sa dihang day naay mga pagsulay sa tong kinabuhi. Ang ginaingon din ni Apostle Paul ani igsuon is para pamangkuton ta. Ask us if problems go your way. Salig ba ka sa Ginoo? Or perhaps sa mga children of Israel, mga Israelites before igsoon nga nagpakasala sila sa Ginoo. Okay? So, let's diretso ta sa tuang points. How will you respond when God allowed that temptation to enter your life? Number 1, will you seek worldly pleasures when trials come? Will you seek worldly pleasures when trials come? Verse 7 sa tuang text, Bible says, neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. So kani nga nitabo morning time sa kay Moses, diba? Atong time nga si Moses nisaka atong mountain para dawaton ang commandments gikan sa Ginoo. Now katong time, grabe tong di ba, mga nitabo dito sa mountain, grabe kay kahadlok. Nay mga thunderings, nay mga dunggan kay nila ang tingog sa Ginoo dito Di ba? Now, si Moses, ang main reason, morning time nga nagbuhat sila og golden calf. Di ba? Ilahang kuan si Aaron nga buhatan sila golden calf. So, ang main reason nga nung nagbuhat sila ato igsoon, kay si Moses, na-delay ang iyahang pagbaba. Abi nila, nag-assume na sila nga si Moses, tigok na, patay na. In Exodus chapter 32. Saan na to? Exodus chapter 32. Open your Bibles with me there, please. Exodus chapter 32, the Bible says in verse 1, and when the people saw that Moses delayed to come down out of the mount, the people gathered themselves together unto Aaron and said unto him, up, make us gods, which shall go before us. For this Moses, the man that brought us up out of the land of Egypt, we wot not what is become of him. So, assume na nila ang kaigsunan nga si Moses, wala na. Katungod, hatlok na gitong sa mga nagtabulit sa mountain, assume na nila nga patay na si Moses. So, muna igsuon ilang tungod ato ilang ginakatubang uncertainty, pagsulay, nga temptation, silang kinabuhi, nga abi nila, ang leader nila, wala na.
Ang ilang response, doon sila kay Aaron. Pabuhat sila o katong golden calf. No, again gani ana si pastor kato gingon niya atong Wednesday ata to. Wala nila gi transgress tong first commandment kay ilaha man gituhan nga katukuan kay mo si Jehovah. Katong golden calf nga ilang gibuhat. Pero transgress nila ang second commandment nga nagbuhat sila og Dios. Now, mga para nagbuhat sila og graven image. So karon dito sa presence usa gyud reason nga nung nagbuhat sila atong golden calf. Dito sa presence ato in verse 6, Exodus chapter 32 verse 6. If you're there, please say amen. Amen. Bible says, and they rose up early on the morrow and offered burnt offerings and brought peace offerings, and the people sat down to eat and to drink and to rose up to play. So, ang main reason yun nga nagbuhat sila ato igsoon kay para ma-enjoy nila ang pleasures atong golden calf. No, maglingaw-lingaw sila. Kalimtan nila ang ilahang pagsulay, ilahang problema. Pasig, ana, punta, karon nga adlaw. Igsoon. Sa dihang gialaw sa Ginoo ang pagsulay nga makaslip through sa tuang kinabuhi. We seek pleasures in worldly things. Para makalimot. Para makalimtan nato ang mga pagsulay. Basig mo nato ang ginabuhat karon. Unsa man atong ginabuhat nga susama na low range. Sahay inom, di ba? Nagainom og alcohol. Ngano ito mo some gyud sa kumadunggan nganong gainom sila samot na mga katigulangan. Nganong gainom sila og tanduay, beer. Ay para makalimtan ang problema. Kalimtan ang problema. Pagising, naryapon ang problema. Mas nadungagan pa kay nag-wild pa noon. Katong nagmaoy, mas nadungagan pa noon ang problema. So, dili siya mao nga way of response sa imuhang pagsulay igsuon. Usa pa man, usahay na sa tuwa. Gusto maglingaw-lingaw, maglaag-laag maskin sa adlaw sa pagsimba. Kay para makalimtan ang pagsulay. Kalimtan ang problema. Ha? So, dili na mao. Usay, magsigig dulag cellphone. Kay para makalimtan ang project. Oo na ako ginabuhat sa una. Tong skilap ako. No? So, makita ang mga kaiksunan. Ito, tinuod lang sawot na inhit ka sa dula. Kalimtan magani mo. Madungagan lang noon kay bubo kay mukoban. Di ba? Pero makita atong mga kaiksunan. Usa pa? Atong ginabuhat. Usahay. Sige, tulog. Ha? Sige, tulog. May pas akong tulog. Wala ang akong problema. No? Damgo ko dito og nindot. Pero kabalo mga kaiksunan, murag imuhari apong gibuhat unsa ang gipangbuhat ani mga children of Israel. No? Kay tungod na kay problema, na kay pagsulay, nagbuhat ka og something nga mga butang kay para makalimtan nimo to, para ma-relax ka, para makalimtan nimo ang problema nga gi-entrust sa Ginoo sa imong nga kaya nimo i-handle. I hope igsoon ato anang undangan. Ano man? Grabe ba kasuko ang Ginoo sa mga Israelites ani. Unsa ito nga term kay pastor? Katong murag kalayo, katong kalayo nga ut-ut. Ut-ut. Di ko kabalo unsa nang ut-ut pero sure ko nga grabe siya kagribos nga butang. Di ba? Grabe kayo ang kaligut-gut sa Ginoo. Kaligut-gut kabalo ko. Grabe yung kaligut-gut sa Ginoo sa mga children of Israel. Gusto niya hukdon sila. May nalang na si Moses. Igsoon. No, kung grabe kasuko ang Ginoo ato kaniadto sila, what makes you think na okay lang sa Ginoo? It's fine sa Ginoo imong ginabuhat karon. No, so I hope igsoon ato na undangan seeking worldly pleasures para makalimtan nato ang problema. Okay, it is not a good way to respond sa problem, sa temptation nga gialaw sa Ginoo nga imuhang masinati. Ano number 1? Will you seek worldly pleasures when trials come? Number 2, will you be easily tempted? Kaya ka matimtal sa dihang na ay gialaw ang Ginoo sa imuha nga pagsulay. In verse 8 sa tuang text, if you're there,
please say amen. 1 Corinthians chapter 10 verse 8. The Bible says, "Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 3,20,000." Will you be easily tempted as a response sa gialaw nga temptation sa Ginoo nga imong masinati? Unsa man nahitabo di ani? Nahitabo ani, familiar ba mo kay Baalam? Kay King Balak? Mao ni nga time. No? So si King Balak i-hire niya si Baalam. Si Baalam isa ka non-Jewish, di siya Jew. Di siya Judeo igsoon pero overseer siya. Overseer nga gigamit sa Ginoo para magstorya pod, no? Og blessing sa Israel. Kani si King Balak, iyahang gi-hire si Balaam kay siguro gusto ni King Balak nga makig-away, makig-war sa Israelites igsoon, pero grabe kayo, makita niya ang pag-bless sa Ginoo sila. Makita niya nga murag di niya kaya mga Israelites. Kay sinong number siguro, I don't know. Pero ang gibuhat ni King Balak, iyang gi-hire si Balaam kay gusto niya pinagi kay Balaam i-curse sa Ginoo ang mga Israelites. Pero maski unsaon niya, bisag nagbalhin-balhin na sila og lugar para kung asa nga mag-position si Balaam para dito niya i-curse ang mga Israelites. Pero ang mga bakbang igipangbutang sa Ginoo kay Balaam is all blessing sa mga children of Israel igsoon. Pero katong nabalaan nila di nila makaya nga i-curse from without ang Israelites igsoon. Ang gibuhat nila is there is a Numbers 25, they resorted in making them sin against God. Ang mga Israelites. Naay karing mga Moabite, ang ilang game plan is i-entice ang mga children of Israel, makasala sila sa Ginoo. Pinagi sa katong mga Moabite nga mga women. Numbers 25. Open your Bibles with me there, please. Numbers chapter 25. If you're there, please say amen. Numbers chapter 25. And Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. So makita na ito mga kaigsunan, they began to commit, dali kay sila natintal. They began to commit whoredom with the daughters of Moab. Isipa daw ninyo, siguro karon, isipa daw ninyo ang times na grabe kadako inyong pagsulay. O siguro karon na amoy pagsulay. Kumusta kaya inyong paghandalan na mas dali kaya mo magpakasala? Mas dali kaya mo matintal sa away? Mas dali kaya mo matintal tintal sa kaway? Kay tungod depressed kay mo sa mga pagsulay nga nasa inyo, ha? Ngano kaya na nga nagkahitabo sa tuwa? Ngano kaya na may tabo? Kay sometimes igsuon sa dihang naay pagsulay sa tong kinabuhi. Ang atong ginabuhat nagapalayo na hinunta sa Ginoo. Ang atong ginabuhat di na hinunta magsimba. Lain atong paminaw, grabe atong sakit, di na hinunta magsimba. When ana unta na nga time mas kailangan nimong Ginoo. Ang ginabuhat na hinunta nato nagapalayo ta sa mga katawhan sa Ginoo. Di na to gusto mamansin sa atong mga brothers and sisters. Imbis na mas kailangan nato ang ilahang pag-ampo sa Ginoo ana nga time. Di ba? So nga naman na kay nagapalayo ta sa Ginoo. Igsoon. I hope igsoon. Suko na kay mo sa iyong kaugalingon ba nga sa dihang makasala mo sa Ginoo. You hate yourself nga sa dihang makasala mo sa Ginoo. May-yield mo sa inyong temptation. Saan man nato para dili ta sayon nga matental. Kung maingon lagi sa inyo igsoon no sa tong pag-ampo. Nakita gyud nako ang power sa pag-ampo igsoon. Kay there were times sa akong kinabuhi nga putol-putol gyud ang pag-ampo. No? Pero naiabot nga time nga grabe ako on need gyud sa Ginoo. Tapos nagsige og ampo. Makita niyo kung sige karon na mo yung mga pagsulay gyud karang grabe inyong kalisod. Karang gusto gyud kay inyong tabang sa Ginoo. Di ba sige mog ampo, di niyo or basig sa inyo pag grabe inyong kailangan sa Ginoo, wag mo mog ampo. No, distingin niyo igsoon awara good. Grabe inyong need sa Ginoo. Di niyo i-disregard ang pag-ampo. Ana nga time
grabe kay mo ka conscious nga dili mo magbuhat og grabe ang murag makita gyud yung pag-keep sa Ginoo sa inyo from sinning ba. Makita gyud ninyo nga murag mas mag-multiple pa noon ang good works na ginabuhat sa Ginoo pinagi ninyo. Nga naman na kaya atong gina-realize nga kailangan kay nato ang Ginoo. Why not karon maski wala kay panginahanglan sa Ginoo or karang wala kasi mo pagsulay nga grabe. Why not karon imo ang ibutang sa imong kasing-kasing nga kailangan gyud kay nimo ang Ginoo. Every time man gyud igsoon dili lang sa itong mga pagsulay kailangan nato ang Ginoo. Sige mo pagampo. Try gud ninyo. Kani man gud nga tay nga sa ko yung sarili. Di gyud ako makaingon gid ko nga ang pag-ampo kay lisod siya itudlo. Mas sayon siya matun-an nimo pinagi sa experience. Sa kapila gyud sige wali si pastor sa pag-ampo. Usay mabuhat na to na siya pila ka days. Pero makuha na gyapon. Pero kung ma-experience nimo ang satisfaction nga permitin nimo kasturya ang Ginoo igsoon, di na nimo siya gusto nga buyan. Amo testingon niyo mag-ampo mo sa gabi. Ang tarong nga pag-ampo. Ampo mo sa gabi karang tarong nga pag-ampo karang heart to heart. Yung dili nga karang pag-ampo nga for kuan lang ba? For saan ni? Complication ay? Oh, ana god. Karang heart to heart jud. Awa. Nindot kay inyong gising sa buntag. Maskin pagpulaw mo. Nindot kay inyong gising sa buntag. Ambo rin mo sa buntag. Heart to heart gyapon nga pag-ampo. Pero sa tugi nga sa buntag inyong ay mong pag-ampo dapat kay pagpangayo nimo sa Ginoo sa imong panginahanglan. Awa sa buntag makita nimo proactive kay ka. And sa udto, makita nako sa pag-ampo sa udto kay murag time siya para murag may kang refreshed again. Sa unsa ang mga nahitabo si masaad lang. Murag time siya para murag siguro ma-relax pud ka. Grabe ang satisfaction sa pag-ampo igsoon. Ayop. Tingnan niyo pag-ampo. Makita gyud ninyo sa dihang grabe imong yung palambo pa gyud imong relationship sa Ginoo pinagi pag-ampo. Makita gyud nimo ginaon sa kaniya pag-keep away from sinning. No, so do it for yourself ang pag-ampo igsoon. No, para ma-experience nimo ang power of prayer. Mo gyud ako maingon sa inyo ha, para dili ta sayon nga ma-temptar. Peras ani mga children of Israel. No? So mo tong second point. Sa mga bang pagsulay, dali ba ka matentar? I hope dili ta perahasan ni Israelites igsoon nga dili kay sila na hugawan sa ilahang gibuhat with the daughters of Moab. Number 3, verse 9, will you tempt God? Ay mo bang response sa pagsulay sa temptations nga giallow sa Ginoo nga imo masinati is imo bang ginatempt ang Ginoo? In verse 9, 1 Corinthians chapter 10 verse 9, if you are there please say amen. The Bible says, neither let us tempt Christ as some of them also tempted and were destroyed of serpents. So, they tempted God. So, yun sa nila pag-tempt ang Ginoo igsoon. Sa ilahang mga complaints, sa ilahang sa ilahang pag-complaints, sa ilahang pag-rebel, sa ilahang pag-grumble sa Ginoo. Unsa man din nahitaboan ni kare siya, nahitabo ni siya sa Numbers chapter 21. Basa niyo na dira. Numbers chapter 21. Ang hitabo dira sa nahitabo na nila ilahang journey katong 40 years nga ilahang journey. So, makita to gusto unta sila magsulod sa mag-agi sa city of Edom. Edomites. No, ang descendants ni Esau. No, so gusto sila magsulod pero ang mga Edomites dili sila tugutan, di mo sugot nga mosulod ang moagi ang mga Israelites sa ilahang city. So muna ang Ginoo dili pud gusto sa Ginoo nga girahon nila ang mga Edomites. Brothers to ni Jacob, di ba? Ang mga Edom si Esau. So gusto sa Ginoo nga, ang gusto sa Ginoo sila is ila ikumpas. Tuyok sila. Magtuyok sila. Pero ang nahitabo igsoon siguro ilahang katong way pagkumpas sa Ginoo nga
ilang pagkumpas is mas lisod nga dalan. Siguro grabe ang bundok ato nga way. Ang hitabo, shorten na guro ang ilahang mga pagkaon, ilang mga supplies. So muna, nag-complain sila sa Ginoo. Tempt nila ang Ginoo. Ila na po gingon ilahang favorite line. May pa dito sa Egypt. Dito di mi mamatay sa kagutom. Gidala ba mi sa Ginoo diri para pang patyon mi? So, they complained again. So, they grumbled, complained, they rebel. Tungod sa dalan nga bag-ong hatag sa Ginoo sila. Basig ana po ta karon igsuon. Sa dihang wala gitugot sa Ginoo ang isa ka dalan nga tan-aw nimo mas sayon unta na nga dalan. Mas easier unta na nga dalan. Pero kari nga dalan ang gipaagi sa Ginoo sa imuha. Basig tungod ana kita grumble naga-complain punta sa Ginoo. No, pero tanawon biya nimo no, it is for their own good pud biya unta na ni nga dalan. Kay mas gusto unta nila makigira dito sa Edomites. Napa unta nay mga matay sila ha. So mas better na tong away. Pero gusto gyud nila pangunahan ang Ginoo. Basig ana po tayo igsuon. Sa dihang dili gyud pugnan ta sa Ginoo nga moagi ani nga dalan, ani nga life nga masayon ang tanan. Tanaw nimo nga masayon ang tanan. Naay other plans ang Ginoo. Basig kita naga-complain po ta. Nagarebel po ta sa Ginoo tungod ana igsuon. No kaning pag-complain, gusto na ko ni kuan. Pag-complain, of course, ang Ginoo gusto man po nung tana sa Ginoo nga kita ato po ikuan siya atong mga complaints, atong mga rants ba? Ato ang mga rants, ato ang mga concerns siya ha. Ato mga pangutana. Ano man ni Ginoo? Pero unta na ato mga complaints igsoon dili peras aning complaints sa mga children of Israel. Ngano man kaning complaints nila igsoon is faithless complaints. Di ba? Nag-complain sila, ano man ni mo ni about balik na mi dito sa Egypt. Nag-complain sila kay tungod ba sila pagtuo sa Ginoo. Unta na itong mga complaints igsoon para sa complain ni David ba? Kita niyo mag-complain si David? Mag-grant si David sa Ginoo? Grant man si David sa Ginoo. Siya nga, ngano man og how long ako mga enemies magkuan-kuan sa ko Ginoo? How long ako nga taguon nimo imuhang nawong sa ko Ginoo? Di ba naga-complain man? Nag-grant man si David sa Ginoo. Pero kabalo mo sa kanindot siyang complain. Pagkahuman, nevertheless, maski pag mo nang itabo Ginoo, I will still trust you. Nevertheless, I will still serve you. I will still sing praises to your name. So ana, dapat ato ang mga kung mag-complain mo sa Ginoo, mag-grant mo sa Ginoo igsoon sa inyong mga pagampo. No? So dako kay nga kalaya no? Ato ay dapat nga mga complaints maka-proc sa tuwa dapat nga mas musalig pa unta na sa Ginoo. Dili para sa ning children, mga Israelites, ilang complaints, proc sila ha nga buhaton tong unsa ang gibawal sa Ginoo. Di ba? So, I hope igsoon saligan gid nato ang Ginoo no. Kay kung di mo masabtan unsa ngano man ni, anong hitabo man ni simong kinabuhi. Trust His character igsoon atong Ginoo is all-knowing God. Mas kabulo siya unsa ang makapamayo sa imuha. Kita atong makita lang kay karing what is ahead. Ginoo kita siya sa unsa imong ending. So, kabulo siya. Kailangan nimo na masinati usa para ma-ready ka in the future. So, trust His will. Trust His way. So, His way is better than yours. His will is perfect. No, so all I can say is, if you don't understand what is happening to your life now, just trust His all-knowingness. No, nabi ang word all-knowingness. Yang omniscience. So, trust His omniscience. And better days will come for those who will trust Him. Better days will come for those who will trust Him. Pero na ipangutana. Unsaon kaya, no? Unsaon nigsoon? Kung katong better days nga imuhang ginakuan, di mabot si mo kinabuhi. Pabilin ba ka mag-trust Ginoo? Na? I hope pabilin mo, no? Kay gihatag na niya ang pinaka-ultimate thing, pinaka-nindot gid nga tumangkon
That is our salvation. Diba? Maskin pag unsa may metabo mo sa kinabuhi, one thing is for sure, maskin pag dili uncertain nga makuha nimo tong better days. Pero one thing is for sure, uban nimo siya dito sa langit. Di ba? So, bonus na lang to, nga good life dito sa kalibutan. Gustoon. Bonus na lang to. Okay? So, I hope we will trust Him. Gustoon. So, again, katong way nga gipaagi sa Ginoo sila, it is also for their own good. It is also for their own good. So, karay mo ang way, wrong way nga gipaagi sa Ginoo sa imuha, sing lisod man na, it is also for your own good. Lastly, ilang gibuhat, ilang response is number 4. Ano ito? Number 1, will you seek worldly pleasures when trial come? Will you be easily tempted? Will you tempt God? And lastly, number 4, will you murmur? Murmur. Bugal-bugal. Da? Sa Bisaya, ata, bugal-bugal. Bagulbul, ay, bugal-bugal. Saan ang bugal-bugal sa English? Magbagulbul ba ta? Will you murmur? In verse 10, neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. So many times, so no, sa Old Testament nga nagmurmur ning mga Israelites. One time nga nagmurmur sila, katong pinaka ma-remember gid kay nako nga nagmurmur sila kay katong incident sa 12 spies. 12 ka mga espiya. Naiduwa ka buok good nga si Joshua ug si Caleb. O katong 10 kay evil spies nga nag bring og evil report. Now tungod atong ang mga Israelites atong nga time ilahang gituohan tong report atong 10 ka buok nga dishonest nga mga spies. Kung kita niyo si Joshua ug si Caleb, grabe lang pangisog. Ay mo kabala ka. Kaya kay nato to ang mga kalaban dito Ilang mga defense nag-fail na sila Kauban na to ang Ginoo. Sure na daog ta. Grabe maskin unsa kapag pagpangisog ni Joshua ug Caleb. Ang mga Israelites na noon, ilahan na noong gusto nga batuhon sila. Batuhon. Gusto nilang batuhon si Joshua ug si Caleb. Og ningon pa sila nga magbuhat tag general, mag-appoint tag general kay para mobalik na ta dito sa Egypt. Gusto nila mobalik sa Egypt. Mao na ang isa ka incident. Og tungod ato, ipanish sila sa Ginoo 40 years. 40 years pero murag nakuha na, di ba? Ang 40 years ato nga time. Kumulang 40 years nga naglirong-lirong sila dito asa wilderness. So they were og gi-promise sa Ginoo sila nga tanan tong mga dagko nga niadto sa Egypt wala na makasudod sa promised land except kay Joshua ug kay Caleb lang, di ba? So grabe nga punish siya Ginoo sila tungod sila ang pagmurmur. Another one is katong incident ni sa kay Korah, kay Datan o kay Abiram. Remember one kay sila Nangani nga time itabo na nya gipunish na sa Ginoo 40 years sila nga maglipot-lipot. Now kani si Korah, si Datan ug si Abiram ilang gipagkuan ba? Ilahang giakusahan si Moses ba? Ug si Aaron. Wata giakusahan ba nga gigamit na nilang mga tawo para silang unsay kato ilang gipangbuhat digito gikan sa Ginoo. Muna ang gibuhat ni Moses gipatawag pagayatan ni Moses ni si Datan og si Abiram pero wala sila ni adto. Di sila mo adto. No so muna gitest gikuan ni Moses karon si Korah, si Datan ug Abiram. Murag naay gibuhat si Moses ba nga para mapakita gyud sila nga gikan gyud sa Ginoo atong tanan nga gipangbuhat nila. Kung katoy ang mga tawo mamatay sila in an kuan karon dili kayo normal way lang. No, so dili tugikan sa Ginoo tanan. Pero kung ang earth mo swallow them up alive, so gikan sa Ginoo tanan. So unsa nahitabo? Guess. Mo good, no? Swallow gyud to si Korah, si Datan ug si Abiram tungod kay nagmurmur sila.
No, so unsa matong sabutan ni? Kung mag-murmur ka igsoon, nagi consequence. Disting ig-murmur sa imong mama magpapa. Kan nagi na consequence igsoon. Dugo yung ba. Bagulbol. Sugo. Sige, sugo. Ay, bitaw sige. No, kung bagulbol ka, askin sa tong parents, magulbol ka, bunal gid ka. Diba? Agi na consequence. Samot na sa Ginoo. Pag mag-murmur ka sa Ginoo, magbagulbol ka sa Ginoo, no? Naagi na consequence. So I hope so dili pa na mao ato ang response sa dihang naialaw ang Ginoo nga kaya sa imong kinabuhi. No, so mo to tanan ilang gibuhat. So ana ba atong text in 1 Corinthians chapter 10, kani daw tanan nga ilang gipang buhat is para sa tuwa mga examples nga dili dapat nato pagabuhaton. So I hope igsoon no, mag-conclude nako. Sa tuwa when God will allow trials sa itong kinabuhi. Makapa prok unta na sa tuwa nga mas saligan pa siya. Mas magpaduol pa gyud siya ha. Dili mag-murmur siya, dili mag-seek og worldly pleasures. Dili dili siya attempt, dili mag-complain, dili mag-rebel. Dili unta na ta dali makapakasala. No, kay nagsaad na pud ang Ginoo sa tuwa biya igsoon. Verse 13. Kari ato mga temptation, kabalo ang Ginoo sa atong kapasidad. Gisalig na niya sa tuwa kay kabalo siya nga kaya nato na. Ano? So sa among kinabuhi ba no, makita na ko igsoon nga kari gyud nga kuan nga ang mga pagsulay nga ginahatag sa Ginoo kay murag sa ato yung capacity lang. Makaya na to. Sa mong kinabuhi. First sa mong kinabuhi nga makita na ko nga ani. Katong pagkasakit sa akong papa, pila ka years na nagkasakit. Pero before ato, nakatanong pa mig saging. Unsa man nakakuha may katanong saging? Asa to mga puontong kwarta mong panggastuson? Sa thesis na mo, ni Brother Verlo. Wala may nagsabay thesis. Kung nagsabay mig thesis, unsa lang tong gastos ato? Unsa to pagkuan sa mama? Kasi hapon ang daan 30,000 na. Apil pa sa kuha, di ba? Og sa mo ang pinaka-recent karon na kabalo mo nga si Brother Ferdo na wala nang trabaho. Unsaon kaya? Pero sakto kayong timing sa Ginoo na wala siya trabaho katong nahuman ako. Unsaon kaya kung katong napakod sa nagasugod-sugod pa lang ko. Wala pa ko nakasugod sa review. Unsaon na lang kaya? So kabalo ang Ginoo sa tong capacity igsoon. Kabalo ang Ginoo nga makaya nato na mo nang gialaw niya na sa itong kinabuhi. So I hope we'll trust God. And again, makaya na to na magkinabuhi holy life only by the grace of God. Siya atong saligan igsoon kay siya may magtabang sa tuwa nagi sa Holy Spirit nga nag-reside sa tuwa. So dito lang naman to ang preaching igsoon. I hope that you will blessed by the preaching of God's word. Let's pray. Our most gracious and loving Heavenly Father, Ginoo, salamat o God sa imong pulong among na sayran karon. Salamat Ginoo for the great message Ginoong Dios. Ang assurance sa mong kinabuhi o God nga grabe Ginoo ang mga pagsulay sa mong kinabuhi. Imo nang gi-allow dira kay kabalo ka kaya namo. O na kay way nga gibutang pud dira Ginoo para amo anang lampasan o God. And grabe ka nindot Ginoo, ikaw day magtabang sa moa o God. Ginoo kami nagampo, ikaw magatabang sa moa o God nga sa mga temptations nga imong gi-allow sa mga kinabuhi. Kami mas magpaduol pa gyud si mo, mag-trust pa gyud si mo Ginoo. Dili mag-seek og worldly pleasures Ginoo, dili unta na dali may matempt samtang amo anang ginaka-face Ginoong Dios. Dili may mag-murmur, dili may mag-tempt, dili na mo ka-tempt o God. Salamat Ginoo sa imong kayo, salamat sa imong way nga mag-bless sa moa. Tabangin mi sa among kinabuhi o God kay kami wa gyud may buhat mo ka. Pasaylo kami sa mga sala nga nabuhat, na storya o nauna. In Jesus name we pray. Amen. 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 Nindot kayong mensahe mga kaigsunan. Very challenging. I hope that your challenge is after the maximum. Kaya yung pag-isa kayo petition mga kaigsunan, if you wanted to talk to the Lord, no? Pamalandong ang mensahe sa pagwali sa pulong sa Ginoo gamit ang atong kaigsunan. Pamalandong kaigsunan. Kuyaw, ano?
Sa diha naay temptation or pagsulay na moabot sa imong kinabuhi, unsa ang imong response? The best response is to trust the Lord and knowing that He will make a way of escape. It's the best response. Pero, sa itong upat ka, mga pangit ng mga response, na atong angay kayan. No? Number one, mga kaigsunan. Tinuod, sometimes kung natay pagsulay, kapoy kinabuhi, lisod ang pahintang, nakita na nung lingaw-lingaw, mulaag, mag-inom, magpisyo, magbarkada, para makalimot sa problema. And thus, you're creating another problem. Of course, you are sinning against the Lord. Ano ba ang response? Another response mga kaigsunan is, you will yield to temptation. Nakay problema, huwag na nung kahilayan. Something is very wrong. No? But it really happens. Kaya tayo takot yun. Manang nabuhat ng tuloy mo nga, daw pa mga binuhatan na magugos problema ako. It really happens. You tempt the Lord. Tempt the Lord there. Tanakan mo mga they question God. Di man siguro tinuod, Good that our brother mentioned the murmurings or the rants of David. The rants of David, nilikramo siya, pero ang iyang likramo is the purpose that he might go or get closer to God. Pero ang likramo sa children of Israel, that they might fall away from the Lord. Diba? How long? Hangtod kiros aman ka nga dili mo lantaw sa ako. Hangtod kiros aman imong itugot niya ako mga kaaway. Hangtod kiros aman ka Ginoo, tago Ginoo. So he is longing nilibramo siya, but he is longing to be with God. Ito mga Israel, maulit ta. Balik ta, Egypt. Pagkulpul nila, pero palayo sa Ginoo. Yes, thank the Lord. And nato makita, the last point, mga kaigsunan is si pagkulpul. Bugal-bugal but mocking. Pagkulpul is murmuring. So, kailangan pagkulpul. Nagkamit, pagkulpul bet mo sa akin. Sa man ka, may magayay. Sa man yari, saan mo pang galing kinabuhay? As if that God is not with you. So, iksalon, mas nasa imong kinabuhay. It was very great blessing. Thank you, Brother Lawrence, for that wonderful, challenging message. Reminding us na dapat din kita mo respond kung mali. Kaya katong gingon sa pulong sa Ginoo, katong verse ni Brother Lawrence. Pero mga kasabtan na, thank you, brother. Pero mga kasabtan gayon din. No? Kinaingon dahil sa Ginoo, na katong mga temptation na napol ang Israel, katong ilang pag-murmur, katong ilang gitawag na pagbabulbol, katong ilang pagkapul sa fornication, katong ilang pag-tempt sa Ginoo, katong ilang pagpakita worldly pleasure, katong mga butang diay. If you would try to look at that verses in light sa chapter 13, sa verse 13, pinaingon sa Ginoo mga kaigsunan na pwede di ay unta to nga dili ko nila mabuhat. Because at the peak of those problems, sa diha nga gusto sila mag-murmur, sa diha nga nanatong temptation na wag bugay kay nakot si Moses, sa diha nga si Balaam is yan ang gidala tong mga babae dito paingon sa children of Israel, sa diha nga katong kapoy kay ilang dalan kay ipapikas sila sa Ginoo agi, sa diha nga daghan sila mga problema, wag sila makaon, wag sila tubig, angay sila murmur. God is actually already preparing a way of escape. Pero ang problema, imbis ay natutugtan ang way of escape, nagpakasala na noon sila. So the Bible is actually telling us na katong mga babangan niya na utak, pwede ito nga di nila mabuhay. So mga kaigsunan, as our invitation, as our invition, how to be honest, again, Brother Pedro, hindi, mga kaigsunan, basin, ikaw itong children of Israel. Nalamig na yung kayo
maglingaw-lingaw, kapoy na kasi kung ginapoy. Kami na kayo magbarkada, mag-inom-inom, mag-enjoy-enjoy. Kaya kapoy na ka. Kasi ikaw itong Israelite, igsuon nga upat na kayo pagsulay, lamin na kayo fall sa temptation. Kasi ikaw itong lamin na kayo, nga imong itay, ang Ginoo, tinuod, ginorin ako, rin ako si pagpalayon ako, Ginoo. Kasi ikaw itong gamurmur, ikaw itong gamagulgul na Ginoo. Kasi ikaw itong ikalaigsoon, listen ka na ulit. Patong mga butangan, pwede kung tatlong maligayan sa children of Israel because there is a way of escape already prepared. Kasi ikaw itong igsoon. You come to God tonight. Huwag na ang Ginoo, Lord, help me to find a way for escape. What's wrong with it? Only trust Him. Trust Him now. Nagtahin sa Brad 3 verses. Kasi ikaw to, I want you to come. And ikaw ang Ginoo, Lord, ako to, Ginoo. Ako to, Lord. Gusto na ako maglipay-lipay, Ginoo. Ikapoy na ko, Lord. Ako to, Ginoo, kakaptay na ko, Lord. Ako to, Lord, labi niya kayo pagulpul. Ako to, Lord, I want to challenge your existence. Because of these trials, akong ginamit. It is I, Lord. It is I. Why don't you come to the Lord? Tingnan, Ginoo, ako to, Ginoo. Ginoo, Lord, where is the way of escape? Promise man mo, Ginoo, wala na escape dahil. Where, Lord? Show me the way of escape. I don't want to be tempted like them. Show me the way of escape. You got to the Lord. Verse 1, verse 2, verse 3. You come. Open ang altar para sa iyong balik sa Lord. You come. Kasi ikaw ang exo. Only trust Him. Trust Him now. Saling sa iyo. We can have confidence sa ito mga we will be defeated if we will just trust ourselves. Ako na ang Ginoo, Lord, it is I, Lord. Ako to, Ginoo. Show me the way of escape, Lord. Show me the way of escape. Trust Him now. Only trust Him. Only trust Him now. He will save you. He will save you. He will save you now. You have a choice. You can choose not to be tempted. There is a way of escape. Father God, thank you, Lord.
for giving us an assurance, Ginong Dios, na di mi pwede maingon nga natintal ko kay wa ko'y choice. Because you always gave us choice, Lord. And help us, Lord, to choose to escape and choose the way that you have provided for escape, Lord. Salamat, Ginoo, sa paggamit nimo sa imuhang alagad na nagwali sa imong pulong, Ginoo Dios. Thank you for making him a blessing for us. I pray, Lord, that the message na mga dungog amahan will find a dwelling place sa among kasing-kasing, and it will become a constant reminder every day sa among kinabuhi, Lord. In times of our trying times sa among mga kinabuhi, Lord, in the heavy loads of life will strike us, we pray, Lord, that we will not reside paingon, Ginong Dios, sa worldly pleasure. We will not fall into fornications or temptations, Ginong Dios. We will not tempt you, Lord, and question our existence. We will not murmur against you, Lord. Help us, Ginong Dios. Help us, Lord. So, Lord, tonight we pray, in times of trials, show us the way of escape. In Jesus' precious name, we ask all this. Amen. Amen. Thank you and God bless you. Please shake hands one with another. And I hope that you are blessed sa pulong sa Ginoo ng Igsunan. Don't forget, ang atong prayer meeting this coming Wednesday.